I have here yung video clip ng phone call ng asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may nalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gibitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boy Rumilla, bigyan ng protective custody, hanapin, at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Ilanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Okay na po. Nakasakasama mo. Nagingin. Tumawag si Kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na nung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Nilaligo na wala. Sabi-sabihin? O sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na hindi nila si Macquarie at pati si Defensor. Na sinabi nila nun sa statement na pinanakuhan ako ng pera, babayaran ko. At sinabi pa doon na hindi na sa wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Martinez. Hindi na lang nakalagay doon kaya may dapat naman. At hindi naman ako bunga ng statement din sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasunod doon sa ano ko. Saan ba yun? Sa pinakahuli? Hindi nasabi yun. Parang na Gitna? dahil sa lapit yung kita ko na tapos may ibang hindi ko nakakira. Ba't ang haba naman? Hindi sila po ako eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yun. Wala yung ibang Bago na Ay, yun. may ginawang panibagong affidavit para masahin mo. So, pinangako na lang sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, nilalabas. Bakit ka ba nila binabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam mo. Bakit dadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit ako basahin ko eh. Pero wala ko ba? Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw nahihimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gupon sa amin Sa totoo lang, wala nang bubulo sa amin. Sila lang ang nagbubulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila naman nanakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko lang tulog-tulog yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka natulog, may kumamaligaw na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Lahat na na. Pag sinabihan ka ng
palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ngayon sa bagay, pabantayin ko lang sila doon kung may hearing ng content, pabantayin ko na lang sila doon sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob, doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo, paano nila sa amin. Yeah. Ang sinabi niya, di ba? Hindi ko alam kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat. Na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob, and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta. Isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun na nangyari, hindi lumabas. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan no, sa pasabog ni dating Congressman Mike Defensor patungkol nga po dito sa recorded na voice conversation ni Sergeant Gutesa at ng kanyang asawa mga kababayan na inilabas ngayon ni former Congressman Mike Defensor dito sa kanyang press conference no, sa Kamuning. At sabi niya noon pa sana ito ilabas pero nag-alinlangan po siya for the safety ng ni Sergeant Gutesa at ng kanyang pamilya dahil meron pang hearing sana daw yun mga kababayan supposedly doon nga po sa Senate Blue Ribbon Committee pero hindi po nangyari no. At ngayon na ginamit na ng ombudsman yung affidavit ni Gutesa patungkol nga po dito sa pag-imbestiga kay former House Speaker Martin Romualdez at kay Saldico kaya inilabas na ni dating Congressman Mike Defensor mga kababayan. At sa aking opinion dito no, itong nangyayari ngayon dahil sa politika at alam naman po nating napaka-vocal no, very active ngayon si former Congressman Mike Defensor sa pagbatikos at itong 18 Marines nga no, or 16 former Marines at 2 Army ay isa siya sa mga tumulong dito mga kababayan no, dahil sa napakabigat ng mga hawak nilang impormasyon ay talagang kailangan po nilang mag-ingat talaga mga kababayan at hindi po sila magaya or matulad dito kay Gutesa na hindi nila alam kung nasaan po ngayon no, itong si Gutesa. At sabi po or inamin naman po ni former Congressman Mike Defensor na pag dumidikit sa kanya at pati na rin kay Mayor Baste Duterte yung mga businessman na nakakaranas sila ng panggigipit or binubuli mga kababayan, hinaharas yung kanilang mga negosyo. At isang example dyan very lately lang no, yung isang KTV bar no diyan sa Pasig na hindi naman daw po pagmamay-ari yon ng asawa ni former Congressman Mike Defensor pagkus yung building lang yung kanila noon pero mayroong tenant pero kasama sila sa mga kinasuhan or inimbestigahan ng National Bureau of Investigation. At naniwala po tayo na kayang-kaya naman po nilang lusutan yan no or sagutin yung mga allegation na iyan patungkol dyan mga kababayan no, kasi unang-una pa lang no, mga few weeks ago pa nagsabi na po sila na talagang mayroong panggigipit na nangyayari doon sa kanila sa mga businessman na dumidikit dito kay Mayor Baste at pati yung mga naunang negosyo pa nila Mike Defensor ay nagsarado na dahil nga po dito sa kaniyang pagkalaban no, or paglaban dito sa mga katiwalian, particularly po dito sa administration mga kababayan na talagang isa siya sa pinaka-vocal dito, mga pinaka-kritiko rin or isa sa mga pinaka-kritiko dito sa administrasyong ito dahil dito sa flood control corruption. Nagtatak nga ako mga kababayan dahil noong 2022 ay magka-alyado sila no at itinaas pa nga po ni Mike Defensor itong kamay ni PBBM noong 2022 presidential election pero ngayon ay simula nang nagkawatak-watak na yung unit team, nawasak na yung unit team ay tumiwalag na po no si Mike Defensor dito sa administration mga kababayan. So ang lahat-lahat na ito ay dahil sa politika mga kababayan no. Yung mga magkakaalyado ngayon ay pagdarating yung mga araw na magkakaaway na po sila mga kababayan. At very normal yan dito sa politika sa Pilipinas. Kaya sabi nga po nila no permanent friends no dito pagdating sa
politika mga kababayan, dahil talagang darating ang araw na magkaaway yan or magkakalaban yan sila sa politika, kahit na nga po magkamag-anak, no, magkakapamilya ay magkakaaway dahil dito sa politika mga kababayan. At dito naman balik tayo dito kay Gutesa na sinasabi niyang dinagdagan, no, yung kanyang affidavit at pilit na inguso or dito si Defensor na siya yung nag-utos, no, at sirain itong si Defensor yung kredibilidad, no, ni Defensor, mga ganyan. So nandun naka-record po mga kababayan, ni-record po ng kanyang asawa yung kanilang conversation. So para magamit nila siguro, no, dito sa mga investigation kung meron man, dahil talagang hindi po tumalit na bagay lang mga kababayan, dahil malaking tao yung mga binabanggit or mga malaking tao, mga malaking personalidad sa politika itong mga binabanggit dito sa kanilang mga affidavit, no, pati itong 16 Marines at 2 Army na talagang tahasan din po nilang idinawit dito na yung mga deliveries ng mga maleta, no, dito kay former House Speaker Martin Romualdez di umano, kay PBBM mismo mga kababayan, ay nadawit po or nakalagkad yung kanyang pangalan na diniliberan di umano nila ng mga maletang pera din. So ano pong masasabi nyo dito mga kababayan, no, sa pasabog dito ni dating Congressman Mike Defensor, itong video or itong recorded, no, voice recorded conversation sa pagitan ni former Sergeant Orly Gutesa at ng kanyang wife, no, itong kanilang usapan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.